There's a chopsticks here. Yung sushi tsaka tempura. Like, why not using this, you know? Meron tayong isda. Yung paano? Dito. Why is your chopsticks wet? Nagpalit lang tayo ng ano? Ng vest o naglagay tayo ng vest for extra protection. Vlogs June 30, well, June 30th, July 1st tomorrow, Canada Day. Yan, ito ang pinaka-peak ng mga camping talaga pagka July 1st. Tapos US counterpart natin is July 4th, yung Independence Day nila, no? So yan, punta tayo dito sa yung boat launch na napuntahan natin nung nag-bike tayo. Yan, dami naglalakad, oh. May fishing din dun, oh. Yan, dito merong ano eh, merong mga picnic table. Yan. Tignan natin para tignan natin makapag ano tayo send ng ating drone. Yan, ganda rito. Yan, may mga biker dito sila nagpapahinga. Yan, ayos. Yan, oh. Ganda. Yung mga pwede mag barbecue dito, eh. Yan. Yan, rin makapag-launch tayo ng drone dito. Ito yung Chaco River. Yan. Has shaped the landscape, life and economy of our region. Construction of the Kini Dam south of Vanderhoof on the Chaco in the 1950s provide electricity to the Alcan smelter. Hotspot. Chaco has always been a hotspot for locals and outdoor enthusiasts. Between 1960 and 1984, Prince George hosted Simon Fraser canoe races, also known as Northern Harbor Canoe Race. Dati dami pa nagkakano dito, eh. Foothills in Cameron. Yan, wala na masyado. Ayan, dito tayo. Hi ChatGPT, what does Canada Day and freedom mean for a Filipino Canadian? Hi! For a Filipino Canadian, Canada Day can symbolize a celebration of their dual heritage. It's a day to embrace Canadian culture, values, and the country's achievements, while also cherishing their Filipino roots. Freedom in Canada means having the opportunity to live without fear, access education, healthcare, and equal opportunities, and to express and celebrate one's cultural identity openly. This blend of identities enriches their experience and sense of belonging in a diverse and inclusive society. How do you feel about celebrating Canada Day? Is there gonna be fireworks in northern BC to celebrate Canada Day? Yes, there will be fireworks to celebrate Canada Day in various parts of northern BC. Communities like Smithers will have festivities, including fireworks as part of their celebrations. It's a great way for residents and visitors to enjoy the holiday with spectacular displays lighting up the night sky. If you're planning to attend, it's a good idea to check local event schedules for specific times and locations. How about in Prince George? Does it have fireworks in Canada Day? Prince George will not have fireworks for Canada Day this year due to the high fire risk and ongoing campfire prohibition in the region. However, there will still be plenty of activities and entertainment at Ledley Tenna Memorial Park from 11 a.m. to 6 p.m., including performances, food, and family-friendly activities. So what type of festivities are there gonna be at Ledley Tenna Park?
On Canada Day, festivities at Laidley Tennant Memorial Park in Prince George include a variety of activities starting from 11 a.m. and running until 6 p.m. You can look forward to food vendors, live entertainment, a market, and a kids zone. There will also be a cake cutting ceremony and various cultural performances to celebrate the diverse community of Prince George. Unfortunately, the annual fireworks show has been canceled due to fire bans. I see. Okay. Happy Canada I'm glad Day. I could provide the information. If you have any other questions or need more details, feel free to ask. How are you planning to spend Canada Day? I think I'm going to the Ledaytene Park for the celebration. That sounds like a great plan. Enjoy the celebrations at Laidley Tennant Memorial Park. It should be a fun day with all the activities and entertainment lined up. Have a wonderful Canada Day. Thanks, ChatGPT. Yan si ChatGPT. Kaya yung mga software programmers sa mga big software companies like Google, I guess, or Microsoft, ang dami daw na layoffs sa US, especially dahil sa AI. Yes, AI, it runs through the internet, no? Tapos compile niya lahat. The whole internet is the brain. Lahat ng information is in the internet now. And now yung AI is just infrastructure para itanong mo, one-on-one talk, tapos para sumagot siya, and then her brain or his brain is going to be the internet, the whole server that are connected. So it's gonna be big tong AI, kasi as long as you have internet, yun lang ang ng AI. Ewan ko kung pwede lang ma-offline na, kasi kailangan ng connection unless na there's an offline server na internal na you can talk to. Yun lang ang nakikita ko doon, kasi lahat ng information ng ChatGPT is search through the internet. Dinidecipher lang niya kung ano yung tinatanong mo, sinasabi mo, So kaya yun, very excellent technology. Yan, and it's just gonna get better from here, I think. So I don't know if it's gonna be a dangerous technology as well, and hopefully it will be used for good use, para sa learning, innovation, tsaka for excellence ng mga inventor, tsaka sa mga workers na kailangan efficient ng kanilang mga trabaho. It's gonna be like a tool, like for me a cell phone is like a tool. It's not it's a leisure. Sometimes it can be a leisure activity because you get entertained, lalo sa mga Facebook memes. YouTube especially is it's a big tool for researchers, yan. So they say YouTube University is, it's lahat ng karamihan ng mga mechanic is natututo mostly from YouTube. So yan, and then they apply it. So it's gonna be a different ball game pagka lahat ng electric vehicles are gonna be electrified. So yan, it's another mechanics na naman yun. So yung mga dating mekaniko kailangan mag-upgrade, and I mean mechanically they're qualified and certified to repair, but sa pagka electric na, everything is board, and you need to have a programming knowledge regarding sa mga boards and computers. Yan, set up tayo na mag-fly dito. Tingnan ko lang yun kung ano, may kumikinang dun. Ito yung control. Meron kang control dito. Meron nabibili na yung wala ng hindi mo na ikakabit yung cellphone, kaso mas mahal lang konti. Pero mas gusto ko yung ganito dahil kasi pag nasira yung screen nun, pati yung control, buong control sira na rin. So kailangan ko palitan lahat. Ito kahit yung lang, cellphone lang ang papalitan mo. Yan. Tapos kuha tayo ng ilagay natin.
Ito. Samsung yung ginagamit ko, no? Meron lang akong isang iPhone just in case, is iPhone 11 Pro Max for for editing and yung mga ganitong klase na kailangan mo ng sometimes kasi iPhone specific ang kailangan so hindi nang kailangan kong gamitin. So yan, lagyan mo dyan. Yan, alisin nyo yung cover. Yan. Tapos yung pagbukas nito is ito muna. Yan. Tapos ito kabila, so ganyan. So ito ganyan, so ganyan. Tapos yung battery, tignan nyo lang yung contact ng charger ng battery pala. Yan. Tapos i-start mo. Yan, lagay natin dito, start natin to. Yan, start natin. Up, DJI Fly. Hintayin natin. Wala pang GPS pagka ganyan, take off with caution, no GPS. Hintayin nyo mag GPS kasi pagka nag take off kayo nang walang GPS, it's gonna go all over the place. Hintayin nyo maging white yan. Yan. Tapos i-unlock natin. Take off permitted. Yan. And may tayo, 13 satellite signals. Ayan. Take off. Tapos 94 yung battery natin. Home point updated. Iyan natin sa video.
daming seagull, kaya i-return to home ko na. Tsaka ayan cloudy, so baka umulan eh. Ayan, return to home ko na. 12 seconds daw. Saan ba? Ayan. Ayan, pag nag-land, kunin natin soft land. Ay, ayaw, kailangan nata. Ayos. Gamit natin yung GoPro 12, no? Kasi pagka hinawakan ko, tapos may wind slayer tayo, parang mainit. Mas mainit siya kaysa sa Action 4. Ayan. Quick transfer natin sa phone para hindi na tayo able to switch connection mode. Okay. Wala kasing wala tayong gamitin ko na lang yung micro SD. Vlog, ang ganda ng araw ngayon, day before July 1st, June 30th 2024. Ayan, dito tayo sa tabing ilog. Daming dito, mga picnic table, pero wala namang tao. Dumadaan lang sa trail. Ayan. Okay. Just these two guys, I think, had smoked pot in public area. You can smoke in your house, but not in a public space. So, ba dito so ang lamig. Salamat sa mga guide sa beach dito. Kasi ang lakas ng current. Tayo. May butin palang magpupunta rito kahit paano Yan Ito yung mga cottonwood trees, pataas. Ito yung mga evergreen trees, mga pine trees. Ganda lang pagka summer talaga, Yan ko lang din banda rito sa north, pagka masyadong mainit na, ang dami na rin mosquitoes, lamok. Yan. Ganitong panahon wala pa masyado. Tsaka maulan tapos aaraw, hindi kagaya ng mga nakarang summer na panay lang talaga init, so marami may forest fire siya. Ngayon wala masyadong forest fire, so masarap yung langapin yung hangin, kaya kailangan din natin ng ulan. Cottonwood Island Park. Yan, dito yan. May boat launch dito. To parking for vehicles with boat trailers only. Yung mga parking nila. Ayos. Exploration place. Tingnan natin yung may bago dito, Origins Kitchen. And to ayan, may sarili silang van. Tawag nito, ni-renovate. Tingnan natin yung menu. Yan. Tingnan natin yung menu. May grapes, bagels, scones. I don't know how much is the price. Okay. They have sandwiches. And good. So I see the menu. Okay, it's the menu here. I'll take a picture of the menu. I'll take a picture of the menu.
Yan. Tingnan natin. Ito yun. Root beer float. 6.99. Ice cream sandwich 6.49. Sundae 8.99. Diba? Waffle bowl. Puro mga ano, puro mga tawag nito, mga dessert, pataba. Cheesecake 8.99. Ayan. Walang mga ano, akala ko may mga hamburger ganyan. Wala. Okay, lumang public school dun. Tingnan natin. Lumang Fort George Railway Station ito. Ewan kung totoo to o. Tapos yung parang tree house nun. Kasi ito yung public school. Ayan yung sa loob. Makita. May piano doon. Sarado. Sarado to. Oo. Umulan na. Pasok na tayo sa ano, kotse natin. Umulan. Yan. Ito, gamit natin ngayon is GoPro. Balik na tayo sa bahay. Mag ano tayo ng garahe. Mag clear out ng garahe. Declutter. Ayan, bago matapos ang summer kailangan ma-declutter natin. Ayan, dito ano kung ginagawa dito, may butas dito sa ano yung bando. Sa daan. Mag-declutter ng ating buhay. Paano ba gawin ang decluttering? One at a time. Yun. Mas lumiwanag pagka nawawala yung glare kasi polarized sunglasses. ESO $1.67 per liter. Yan. Sa States, napanood ko nga pala yung ano, no? Yung debate ni Biden. Yung mga, hindi naman buo. Nag-i-stumble si Biden, ano, kasi 82 years old nata siya o 81. So 86 siya pagka yung matapos yung kung ma-re-elect man siya, no. So yun na yung ano last years ng buhay mo. So saka pa siya na nakapag-serve sa mga tao niyan. Pero siya yung youngest daw na senador nung kabataan niya. Ngayon siya yung oldest president. So from the youngest senator naging oldest president. Ang dami na niyang pagdaanan sa politika. Ayan. So sabi naman yung Trump is yun nga, kung siya pa rin ang presidente, hindi daw mangyayari yung invasion of Ukraine. Yan yung invasion ng Hamas sa Israel. But you know, hindi mo alam kung ano yung mga nasa the story behind those mga invasion na yan, yung mga attack. So it's always a history in everything, right? So people react to what they have gone through, their experiences. Yan. So ayun, gaya ng mga na go through. I mean, I'm very empathy empathy sa mga international student tsaka sa mga temporary foreign worker. So they're, kung
you know, yung kanilang hard work, it should pay off. It should have a reward kung talagang nagpakita sila ng hard work para maging good taxpayer of Canada, contribute to the community and society ng Canada. Eh bakit hindi, di ba? It's the more taxpayers gusto ng government yun. If you're a good citizen, you're contributing to the society, they have more funds para sa ikabubuti ng community, right? So why not? Yun. So ayan o, biglang ulan o. Hintayin nating humuna ang ulan. Ayan mga vlogs, natapos na yung ulan at ang sarap higupin ng hangin. Walang forest fire, walang usok. Ayan, ganda ng ano dun oh. Ating paligid dun, nabasa dun. Ayan, nag-iba yung kulay. Ayan, oh. I'm just gonna talk about ang kaugalian ng mga Pilipino, lalo na dito sa small town. You know, so kapag nagsalita ka o nagpromise ka sa isang tao na you know, kukunin mo yung ano, isang bagay, eh I expect na kailangan mo ring pagka sabi mo nakakuha ka na ng kapalit, right? Yung pinost natin sa marketplace, yun nagtanong ngayon, sinuggest ko to, yung sabi ko, oh ito may inaano ko dito na ano, nilagay ko rin sa marketplace, kung gusto mo kunin mo yan. Tapos binigyan ko pa ng isang choice, eto mas bago, kunin mo yan, gusto mo, mas bago, mas features, halos magkapares lang yung ano, presyo, pares lang naman yung ano, yung features. Yung eto lang medyo sa akin eh mas hindi updated, hindi bago, pero mas maraming features na pwedeng kunin mo dahil meron ngang ano, feature na nandun. So I expect na the day na sinabi mo na ano, na kukunin mo, either mag-expect ako na oh may nakuha na pala akong ganyan, or kasagutan na hindi ko na kukunin. I'm not gonna be ano, I'm not gonna get offended. Na-offend ako dun sa ako pang nagtanong kung kunin mo ba o hindi, kasi sabi mo I'll keep it for you, right? So nag-message ako, sabi ni Esme, message mo. Hindi minessage ko. Tapos nag-reply naman, ay nakakuha na pala siya, yan, thank you, yan, okay, approve. Yun lang. I don't expect anything na kukunin mo, but just let me know, right? Yan ang ugaling, parang nagbitaw ka ng salita tapos hindi mo pala gagawin, right? Yun lang. So anyways, let's move out from there. Yun yung mga ugaling Pinay na
dapat baguhin dito sa Canada. Tapos ngayon naman may nakita ako ng isang vlog na galit daw yung, ewan ko kung official siya dun sa OFW lounge, parang ganyan, sa OWA. Palagay ko saan yun sa tawag nito, sa airport nangyari, San Miguel. May isang galman umentra, lagot yung meaning ng San Miguel yun. Anyways, galit na galit dahil daw ang mga Pinoy na pupunta ron, libre na nga daw yung pagkain at pangkape. Ano pa, hindi pa raw sila nagliligpit. Ayun, yun dapat baguhin yun. Iligpit mo ang sarili mong pagkain. Kung libre ang pagkain, bakit iwanan mo lang dun? Pero yung lounge, kasi sa word na lounge, mag-relax, di ba? Tapos yung lamesa dun sa lounge is parang patungan talaga ng paa, no? Galit na galit siya dun, yung nagpapatong ng paa, yung mga nagre-relax. Kasi daw ano daw ng kainan yun, patungan ng kainan, ng pagkain pala. So ayun lang, what's a big deal? Papatong lounge, ibig sabihin mag lazy way nga eh. Tapos yung design pa nung chair at saka yung parang coffee table, hindi naman mukhang kainan, mukhang yung paa mo nga mukhang ipatong mo ron. Yan, so yun lang, no? Yun lang ang gusto kong sabihin na sa mga ugaling Pinoy natin. Bakit yung si Mr. Owa is galit na galit dahil dun sa paglagay ng paa. So I know it's from the lounge where di gawin yung karinderya o pagbayad nyo yung mapupunta ron para bumili ng pagkain, right? Para hindi siya magalit, kasi sabi niya libre na nga yung pagkain, libre na nga yung mga kape nyo, tapos hindi nyo pa hiniligpit. Tapos hindi yun ang lagi niyang inaano, sinasabi niya yung pagpatong daw ng paa eh. Yun ang lagi niyang inulit-ulit eh. Ibig sabihin galit na galit siya yung sa mga taong nagpapatong ng paa dun sa coffee table o sa lamesa. Yan, nasa lamesang baba pa ka level nung chair. Tapos yung chair, gawin nilang recliner chair, no? Yun lang. Yan uli ang lavender. Ito kuha sa GoPro 12. Yung natin difference dun sa DJI Action. Ganda, no? Yan pala mga ka-vlogs, yung walang label yung building na yan eh, pero diyan binibilang yung mga pera eh, yung mga bangko. Yan. Yan may ang saron parang secured na truck. Yan. May lavender flowers. Kalat ko, may dami rin kalat. Sure rin. Malapitan. Parang ilang-ilang. Sarap ng hangin pagka yung bagong ulan, no? Katatapos lang ng ulan. There's more oxygen.